Rosalie Cas from UNTV is now recognized. Good morning po, Kong. More than a week before 20th Congress convenes, majority na po ng House members ng 20th Congress ang nagpahayag ng suporta para po sa pagpapatuloy ng speakership ni late Representative Martin Romualdez. Samantalang si 4Ps Party List Representative Libanan, meron naman pong 26 House members na sumusuporta sa pagiging House Minority Leader po niya. Does it mean po na yun pong roster sa House leadership ay kamada na po, and do we expect din po na magpapatuloy po yung pagiging parte nyo ng leadership sa 20th Congress? Well, nakikita lang po natin na meron pong stability dito sa House of Representatives, no. With regards to sa pagkamada po sa leadership saka sa roles ng 20th Congress, syempre hindi pa po tayo privy diyan. Aantayin po natin kung sino po yung mga cast of characters, saka yung mga upo po, ay mga magiging next batch po ng House leaders. Pero sabi nyo nga, yan na po yung affirmation ng support sa ating mga key leaders saka key position sa House. So maganda rin po siguro na abangan na rin natin sa pag-uumpisa po ng 20th Congress. For me, siguro, nag-expect pa rin ako ng some sort of personal lang naman na key position or kung ano man ang may tutulong ko sa House of Representatives, then kahit ano naman po yan, kahit saan tayo mailagay, tuloy po yung pagtatrabaho natin. Kung pwede po namin malaman kung sino may mga contenders sa pagiging House Majority Leader. House Majority Leader? Well, as reported sa news, marami pong may news, may blind items, may items. Ang bastonero ng 20th Congress, di ba? May title na nga. The name of the SDML has been floated around, si Kong Sandro. He's very much qualified, pero titignan po natin, mahirap naman po na magbato ng mga pangalan na tingin natin, kasi alam nyo naman po sa majority sa House of Representatives, marami pong magagaling at marami pong qualified na kasi kahit anong position. Syempre, at the end of the day, position sa ka-title po yan, syempre yung resulta ang titignan natin saka kung paano magtrabaho. So yun pa lang naman ang mga naririnig ko as of now. Baka dahil nasa probinsya ako, kaya medyo mahina yung sounding ko ngayon. So yun pa lang naman. Para po ba maging isang effective na majority leader, ano po yung katangian? Well, as per experience, kasi di ba nasa rules ako, we were under the leadership of Majority Floor Leader Manix Dalipe noong 19th Congress. Sa akin, yung leadership talaga, hindi siya title, hindi siya kung sinong mas mataas o kung sinong mas mahaba yung experience. Talagang yung responsibility saka yung trabaho, yung call to action mo ang tinitignan. And syempre, malaking bagay yung nagje-gel kayo, yung camaraderie saka yung teamwork nyo. I guess for me, the key ingredient is what happens outside of work. Yung mga nabibuild na relationship saka yung trust doon sa part na yun. Kung madadala nyo yun sa trabaho, iba rin talaga yung effect nun sa organization. Minsan hindi rin ako naniniwala, 'di ba, sinasabi nila na we're not just here to work, we're not here to make friends, we're just here to work. Tingin ko maganda na may balance 'yun kasi nga a good working relationship can spring out results na magaganda, and nakita po natin sa House of Representatives 'yun. Yung mga LEDAC priority measures natin, siguro malaking tulong na build talaga yung teamwork sa buong House. Para ang ending naman, results-oriented pa rin dapat tayo kasi nga we are working in government. So tingin ko, yun ang mga key ingredients, yung mga intangibles. Kino-consider din po ba yung seniority at kung ilang terms na sa Congress sa House Majority Leader? Yes, as far as I know, tinitignan din nila yung sa seniority, tinitignan din nila yung experience. Pero meron kasi tayong tinatawag dito sa politika na yung mga comebacking
yung mga dating governor, dating congressman na bumabalik, siyempre kino-consider din nila yung wealth of experience nila sa public service. So, kombinasyon din. But definitely, yung mga pure na neophytes, I'm sure parang yun nangyari sa amin, magkakaroon din sila ng magandang training ground. Either if they stay in the independent minority or the majority. I'm sure this Congress, kasi ina-expect ko tong 20th Congress talagang very vibrant. Talagang makikita mo yung performance ng 19th Congress, sabi nga ni Speaker Martin na talagang he's expecting more from the 20th Congress. So, ako on a personal level, nakikita ko na parang maganda yung mga discussions, maganda yung mga exchange of ideas, lalo sa different policies na sinusulong. Kasi parang may mga individual cast of characters na tayo na lumilitaw as early as now. Hindi pa nga nag-uumpita yung 20th Congress, di ba? Marami na tayong personalities na nakikita, na lumalabas. And yung mga pinaglalaban naman po nila is talagang nakikita natin na pulso naman po ng taong bayan. So, I guess, expect the unexpected. Last na lang po on my part. Hingin ko na lang din po yung reaction nyo po kasi yesterday in a press conference, sabi po ni Senator Joel Villanueva, they're looking at August 4 to reconvene as an impeachment court. And yung sabi niya po, I quote, "It looks like we are going to wait for 1 week to organize ourselves." At ang House, ganun din po. And then a week after, we can convene the impeachment court and have the defense and the prosecution present their cases. So from the original proposed calendar na July 30, yun pong start of the trial, it seems like mauusod dahil po August 4 daw po magre-reconvene yung impeachment court. Can we get your reaction po? Well, sabi ko, consistent naman tayo, no? Di ba? Sabi ko nga, it's well in the hands of the Senate. Scheduling, the different changes in schedule. May mga ganun naman na mangyayari eh. So, may mga unpredictable tayong scenarios na Pero sabi ko nga, and if they maintain the calendar and their schedule, di okay naman with the House of Representatives yun. Kasi nga, parehang, I think, the prosecution is also waiting for this. Ang taong bayan, naghihintay din. To take it more lightly, siguro, may formal schedule naman, may formal na communication. Hindi naman yata, ewan ko kung text-text na lang ang mangyayari sa susunod ng mga schedule, pero definitely we will take the lead of the Senate for this one. Thank you po. Thank you, Rose. We will take the next question from Kat Porbes of Radio Pilipinas. Hi, Kong Paolo. Follow up lang po dun sa August 4 po na sinabi po ng Senate na pag-reconvene nila. Sa inyo pong panig, ano po yung inyong mensahe kay VP Sara na at least ngayon meron na pong definite schedule na magsisimula na yung impeachment process na sabi din niya ready daw siya to face, willing siya to face yung impeachment process. Although, yun nga, parang medyo ironically, meron pa rin siyang mga motion for dismissal na nakahain sa Senate Impeachment Court, yung prayer, and even with the Supreme Court. Yung defense team niya is probably on top of it. So, ika-calendar na lang nila yon. Malamang iti-text siya nung team. Tapos, dapat ready na rin sila by then. And, dapat mag-push na rin po siguro yung date na yon. At sabi ko nga, abangan natin kung magkakaroon ng changes. But, wala. Prep naman na, I'm sure prep na rin yung both sides. So, mahaba na rin po yung time na inantay natin. So, calendar lang sa phone o kaya text siya na ito yung dates schedule natin. So, ganun lang. We have prepare for both sides. And actually, the Senate should prepare also. Kasi, pinaghandaan na rin naman na nila. So, bagong Congress na rin to. So. Sir, sa taong bayan po, ano po yung maipapayo ninyo
ano po yung maipapayo ninyo sa taong bayan once nga po na mag-start naman po itong impeachment process? Well, sabi ko nga, naalala nyo yung time na nag-press con ako, yung study pa more, naalala nyo yung time na yun. After that, nanatiling buhay yung talks ng impeachment, nanatiling buhay yung mga usapan ng impeachment. Yun po ang gusto ng taong bayan, yung engage po sila at alam po nila yung mga nangyayari. Sabi nga po, pero hanggat hindi na open up yung trial, hindi nag-uumpisa yung trial, war of opinions lahat ng mga nangyayari sa atin. Gera ng opinion nito. Why will we argue with opinion? Bakit tayo makikipagdebate sa opinion ng iba't ibang tao, iba't ibang actors? Dapat sa panahon ngayon, ang pinagdedebatehan sa kapaglalabanan na is facts and evidences. So, di ba? Let's fact para maayos. Sir, last na lang po on my part. Ano po ba yung ine-expect ninyo sana na marinig po sa SONA ng Pangulo this July 28? Well, ako, I'm taking an approach from my district. Alam nyo naman po na, di ba taga-La Union naman ako. So, I'm from the north, I'm from Region 1. Gusto ko pong makita yung mga iba't ibang plano nila for tourism, infrastructure, agriculture, and education, saka health. Yun talaga doon ako nag-aabang ng mga report ng ating Pangulo. Nakasama ko po kayo nag-file tayo nung local bills ko, di ba? So, for 2 years, halos 2 billion po ang income namin sa turismo. Hindi lang naman turismo yun. Siyempre, iba't ibang factors din yan kasama. Pero majority nun, nanggagaling po sa mga influx ng mga visitors namin sa province. So, parang gusto kong makita kung ano yung what's next for tourism as well. Kasi nakita naman natin, nandiyan naman yung mga access roads eh. So, madali pong pumunta sa aming probinsya. Pero, parang gusto kong makita kung ano pa yung bagong programa nila for that. Yung sustainability, yung ecotourism, yung tourism as a whole. Thank you. Thank you, Kat. We will now call on Billy Vegas from Abante Politico. Kong, magandang umaga po. Kong, hingi lang po na reaction doon sa sinabi ni PRRD. Sabi po niya, preposterous daw na inililink siya doon sa mga missing sa Bungero. Yung medyo sensationalize nga yung sa Bungero case ngayon no. Pero may naman may ongoing na investigasyon. May ongoing na tuloy-tuloy everyday nasa news. So abangan po natin yung mga resulta ng investigasyon na yun. Pero yung sa comment niya, sabi ko nga, opinion niya yun. So kung sa tingin ng iba preposterous, baka pag nakalap po ang mga ebidensya at may mga lumabas na yung mga resulta ng iba't ibang, pati yung mga parallel investigation doon na lang tayo magbabase. Mahirap naman po na ang basis mo is salita lang sa ka-opinion. So kailangan talaga, bugbog na tayo sa gera, sa ka-engagement ng opinion. Lalong-lalo sa engagement ng fake news, saka batuhan ng fake news. So, kailangan maging mas mapanuri na rin. Pati yung mga statements na nabibitawan na ganyan, kailangan merong kaakibat na responsibilidad yan, lalo sa taong bayan. At kung may mga sektor pa rin na nakikinig sa naniniwala sa'yo. Kong, hingi na rin po ako, bubuhayin daw yung Quadcom. So, may Quadcom 2.0. Tapos, meron daw kayo papaputukin. Grabe naman. Quadcom 2.0, ano yun? 2.0. Nasabi na ni Chairman Benny yun, di ba, nung last na press ko. Pero ako parang wala pa akong masyadong alam kung anong mangyayari. Pero siyempre excited tayo, di ba? Alam naman natin na part of the success of the House is the evolution of the Quad.
yung nakita natin. Maraming umusbong dito yung mga, nakita natin yung mga young guns, nakita natin yung mga leaders ng House, parang innovation siya ng House. Pero as of now, parang, siyempre, abangan natin yung 28th Congress. Pero, oo nga, sa tingin ko, kailangan ng Quad 2.0 kasi nga, marami pa tayong unfinished business, marami tayong kailangan na balikan. At saka siyempre, yung mga Quad bills, saka yung mga measures na kailangan din i-refile ulit. Pero as of now, wala pa ako masyadong balita sa galaw ng Quad. Pero I'm sure, kasama tayo dun. Kung ano man yun. Wink. Di ba? May wink para, di ba? Thank you, Billy. Next is Lines Capanti from GMA Online. Good morning, sir. Morning. Senator Villanueva also said in the same press conference na I hope the Supreme Court will immediately resolve the petitions regarding the impeachment to make sure that we, referring to the Senate, are on the right track. That's what he said. Indication ba to na baka gamitin na naman ng Senado yung unresolved petitions questioning the legality of the impeachment before the Supreme Court para hindi mag-convene as Senate Impeachment Court para ma-delay po yung trial? Delay, medyo na-delay, no? Hindi, ano naman yan, kung ano man ang utos sa atin ng Korte Suprema, kung ano man ang mga kailangan nila, well, the House, the Senate, di mag-comply tayo. Any kind of communication, any kind po na kailangan nila, magko-comply naman wala namang problema doon. Pero sabi nga, klarong-klaro naman po sa ating saligang batas na the impeachment court is an entity on its own. Kaya sabi ko rin po nung nakaraang ambush interview natin, the Senate will try and the Senate must try. No matter what. Sir, follow-up lang. So hindi, they should not use that as an excuse to, hold the trial in abeyance? May mga tanong din kasi. So, kailangan nating respetuhin yung mga binato na question sa Supreme Court. Pero again, kabisado niya na itong linya ko. It's a leadership call. It's the impeachment court has already constituted itself. Sila na yan Last, sir, on my part. The spokesperson of the Vice President, si Ruth Castelo, said yesterday that the country will be able to save millions if the Supreme Court decides to rule in favor of the Vice President. Na yun nga, hindi magkakatrial. Yeah. Wala na impeachment trial. The Siguro impeachment is void. kailangan niya ng cost-benefit analysis kasi she can't be throwing around statements like that. Aralin muna nilang maigi. And that, again, it's her opinion. So, opinion kontra opinion lang to. Maganda siguro aralin din nila yun. Sir, at this point, with the trial yet to proceed, so wala pang basehan yung kanyang statement, would you say? Siguro premature. Baka, sabi ko nga, opinion lang niya talaga. So, ilan yung savings? Ilan yung matitipid? Saan ang galing yung hugot niya? So, baka sa next na press con niya, maglabas siya ng matrix. Siyempre, di ba, what gets measured gets done. So, kung binabato mo lang yan for the sake of, di ba, sound bites, di okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Lenesca. Marian Enriquez from TV5, go ahead with your questions. Sir,
Dagdagan ko lang no, yung sa tanong ni Ate Lianesca, doon sa sinabi ni spokes Ruth Castello, sinabi nga po niya, we'll be very lucky actually as a country because we'll save millions and millions of money on a trial that is technically defective from the beginning. So tinawag din po niya depektibo itong impeachment case against VP Sara. Well, it's not defective as per my opinion. So, I guess you better reconsider her statements po. Pero siyempre, normal naman na sasabihin niya yun. Again, millions and millions. How many millions? Kaya, saan sa makakatipid na banda? So, pag nasagot siguro yung mga tanong na ganun, baka makonvince ako dun sa argument niya. Sir, meron pong final na bill si Senator Amy Marcos, Senate Bill number 557 or the President Rodrigo Roa Duterte bill, which penalizes and criminalizes extraordinary rendition. Sabi po niya, what happened to President Duterte should never happen again. Under this measure po kasi pinagbabawal na yung pag-imbestiga, pag-aresto, pag-detain, and pag-transfer ng any individual po to other countries or any international court kung walang consent and kung walang local warrant. What do you think about this bill? Final naman nila na bill yan eh. So pagdedebatihan nila yan sa Senate, actually I'm quite intrigued kung paano nila pag-uusapan yan dun sa Senate. Gusto kong abangan actually. Tingnan natin kung paano yung tulay niyan, yung bill na yan. Kasi parang nakaka-intriga eh. Na parang may isang tao lang tayo na di ba dapat hindi exclusive ang bill eh. Pero nagigets ko naman yung point niya, it shouldn't happen to anyone. So, aralin natin, panuurin natin, tignan natin kung anong, pagdedebatihan yan, I'm sure, may engage yan yung 24 na senators natin. And I'm sure, baka meron ding parallel dito sa House, or meron ding bill contradicting the type of bill they're espousing in the Senate. So, healthy yan. Healthy yung mga ganyan na debates. But chances of Passing? a counterpart bill na may pasa rito sa Kamara? Hindi ko mape-predict. Sabi ko nga sa'yo, Marian, yung House ngayon parang vibrant. Parang mayroon kang all walks of life. So, it would be magandang abangan yung mga X number of days bago mag-start. And yun nga, pero sabi ko nga, may budget din na papasok. So, both houses will be very busy. Sir, you mentioned about yun nga, yung both houses very busy ngayong 20th Congress. Hindi pa nga nag-uumpisa, pero ang dami na pong nag-file ng mga resolution for investigation. Nandiyan yung missing Sabongeros, Prime Water, Dolomite Beach. Ano po yung mga abangan natin? And mayroon pa ba tayo iba pang mga investigahan? Kaya nga parang kailangan talaga yung Quadcom 2.0 eh. Kasi ang daming issues na naglalabasan, di ba? Ang dami nating... alam naman natin yung efficiency nung mga joint committees na yan. Not only in the Quadcom, nakita rin natin yung marami pa tayong hindi na pag-uusapan sa Tricom, sa Quintacom. So, sabi ko, there's a necessity. And yun nga, pag maraming concerns, maraming problema, the best way to solve this is through legislation, through the convening of the different committees concerned. So, talagang it will be the first leg nitong 20th Congress, talagang madami sigurong mangyayari. Sir, last na lang from my end. Kasi initially, dati po nung lumabas yung Prime Water probe na gustong imbestigahan po dito sa Kamara, sinabi na po ni VP Sara Duterte na politika lang yan. That was nung tumatakbo pa po si now Senator Camille Villar. Now, yung Dolomite Beach naman, yung gusto pong imbestigahan, which is a project of former President Rodrigo Duterte. Your comment po doon sa mga magsasabi na, politika na naman to. Kapangyarihan kasi ng Kongreso yan eh. Yung checks and balances natin, yung oversight. So, yung politika naman na sinasabi niya, mula pa nung nagkahiwalay na, saka hindi na nagkaintindihan yung unit team, yun ang common na sagot, politika lang yan, politika lang yan. Sabi ko nga, we base our investigations and our answers on facts at saka mga na-conduct na hearings and investigations. So,
Hindi politika yan. Sir, malapit kayo sa environment. Ano po tingin yung committees babagsak itong Dolomite Beach probe? Well, definitely, yun agad ang maiisip mo, yung sa environment. Pero depende yan eh. If basically, doon mare-refer yan. Pag na-refer sa rules, I mean, the rules will find the appropriate committee to handle it. Eh, hindi rin natin alam kung sino mag-chairman nung committees pa. Pero, this is a working Congress naman. So, kung may mga referrals na ganyan on sensitive, different issues, I'm sure it will be tackled. Then, kung may mga findings tayo na kailangan pa ng investigasyon na that will have to constitute 2 or more committees, then we proceed. Thank you. Thank you, Marian. Hadje Camino from Brigada News. Please proceed with your questions. Kong Paolo, good morning po. Morning. Tumaas po yung trust ratings ng House of Representatives in the last 3 months of the 19th Congress. At isa po nga sa mga binabanggit ay yung mga hearings na ginawa po nung 19th Congress. Do you believe po na with all the issues na sinabi po ninyong parang marami pang dapat na tutukan sa 20th Congress, lalo pa po bang tataas yung trust ratings ng Kamara dahil po sa mga hearings na posibleng gawin this 20th Congress? Sana. Sana tumaas. Hindi, pero seriously, yun naman product naman ng trabaho. So, kung maraming issues na mariraise at makikita po ng taong bayan na natututukan, na-address po yung mga issues na yan at nabibigyan ng pansin, sa point po na mas naiintindihan nila at nakikita nila yung relevance ng mga ginagawa ng House, then I don't see a reason na hindi umangat yung trust rating na yan. But again, yung mga numbers na to, yung mga ratings na to, yung mga measure na yan, for me, booster lang yung mga yan eh. Kung bumaba man o tataas, nasa sayo yan on how you accept it. Kasi gagamitin mo yan to improve work. Matrix, basically, statistics. So, saan ba ako nagkulang? Ano bang kailangan kong gawin? So, baka medyo mahina tayo sa ganitong areas. So, ano lang yan, hindi naman trophies yung mga yan for me. Basta, they're boosters basically on how we can measure the work of the House and how we respond to the needs of the people. Pero sabi niyo po kanina, nakikita ninyo magiging vibrant ang composition ng 20th Congress. Pero may challenge po kasi, di ba, si late Representative Martin Romualdez, former Speaker ng 19th Congress, na higitan or lampasan pa po yung ng mga congressman ngayon 20th Congress yung na-accomplish nung 19th. So palagay po ninyo, malalampasan, kaya pong lampasan yung mga nagawa? Well, yun talaga yung goal mo eh. Siyempre, you're never satisfied with status quo. Kailangan, pag nag-set ka ng goals mo, may short-term, mid-term, may long-term goals ka. With the arrival of the new set of congressmen, may mga new breed, may mga comebacking, siyempre, lahat yan may individual na thoughts, may individual na priorities. So, ang sikreto dyan kung paano mo tatahiin para magkaisa kayo lahat at may sulong yung mga policies na sobrang importante. Again, the priority measures ng bansa natin. Number 1. Nakita nyo naman, nung pong nag-host si Speaker ng dinner with the neophytes, actually mabigat din po yung pressure sa young guns. Hindi na nga kami tinatawag na young guns daw. Pero ayokong tanggalin eh. Mas maganda na young guns pa rin. Niloko niya, parang pabiro niya sinabi na top guns na dapat. So, kailangan mag-level up na. So, may challenge din on our part sa mga YG to level up. And syempre, alam niyo naman, kami naman dito sa yung transition ng 19 to 28 Congress, actually excited lahat na bumalik sa trabaho. Saka mag-umpisa na yung 20th Congress. May barong na nga ako eh. Nagpagawa na ako ng bagong barong. Ha? Galing sa La Union silk lang from Bacnotan, made from yung silkworm namin doon.
The silk is called BBM silk. Saka hindi siya maganda siya, hindi siya masakit sa bulsa, pero aesthetic. Okay. Wala, dinedicate nila kasi the school that created the silk was from Don Mariano Marcos State University. So diba? Okay. Pero okay, sir may ano daw ngayon may hot shots daw po ngayon sa House of Representatives. Nakita ko nga sa nakasama namin actually katabi namin sila ng table. Sabi, pogi yung mga bata, ang gagandang lalaki. Medyo pero mahalata mo rin na actually ang babait nila, saka nag-i-engage talaga sila Parang marami na rin silang plano, not as a group, pero individually, parang kinausap naman nila yung mga ibang young guns, kinausap nila kami. Parang marami silang gustong isulong, sabi ko. Pero sabi ko dun sa mga kasama namin, sabi ko parang mas pogi itong mga to sa atin, sabi ko. Di bale, sabi ko, mas malakas naman yung appeal natin, sabi ko. Wow. Diba? Okay, sir, may house-to-house agenda po yata, may regional consultations po yata si former Speaker Romualdez with different leaders sa iba't ibang bahagi po ng bansa. Ito po bang consultations na ito to align with the national development goals, palagay ho ninyo makakatulong din para mas mapabilis yung process po natin ng legislation dito sa House, and of course mas dumami yung mga maipapasa po natin pagdating ng 20th? Hindi lang naman ginagawa ni Speaker Martin yun nitong transition Actually during the past 3 years, ginagawa po niya yan lalo pag meron kami mga bagong Pilipinas Servicio Fairs. Nagko-consult din siya, consultation meetings with the locals na nag-host, councilors, board members, mayors, governors, vice governors. So it's nothing new, but it's a nice practice para in touch ka pa rin sa ground. Na kahit na bulk ng work namin nandito sa Manila, alam mo naman ang politika, all politics is local. So dapat yung paa mo nasa ground pa rin. So maganda, best practice actually, and one of the best practices ng House. Sana tuloy-tuloy pa rin hanggang sa 20th Congress. Thank you, Pao. Salamat. Thank you, Haji Earl Tobes from IBC 13. Go ahead. Kong Pao, good morning po. Sir, balik ko lang sa usapang budget kasi kahapon ay napirmahan na nga po ni Pangulong Marcos yung 6.793 trillion proposed 2026 national budget. Yeah. Kahapon po nagpahayag na si Kong Zia ng kanyang mga gustong bigyang prioridad considering that the House leadership advocates for strict fiscal discipline. Kayo po ba, sir, ano po yung mga gusto ninyong tutukan sana sa pagbusisi ng Kamara dito sa proposed 2026? Well, I would have to agree with the Congressman Jokno and si Kong Zia, kasi yung backlog natin sa education, classrooms, facilities, yung mga equipment. So, isa yun sa mga tinitignan natin. And sabi ko nga, yung mga basic na pangangailangan, lalo from the district side ko, health, agriculture, tourism, syempre basic infrastructure, saka bigger infrastructure siguro kasi nga they are opening up the north kasi magbubukas na po yung TPLEX, mag-extend na po yung TPLEX sa hanggang Ilocos Norte. So we're expecting larger influx of tourism and negosyo. So on the side of the budget, syempre ang trabaho naman, simple lang naman po ang trabaho ng House Titignan mo kung paano ginamit yung budget, paano nila pinaplano gamitin yung budget, saka kontra doon sa proposal nila. Kung ang isang agency humihingi ng 1 milyon pero ang ginastos niya nung huling term 100,000 lang, anong karapatan niya na humingi ng 1 million kung hindi naman niya na-utilize yung binigay sa kanya na previous budget nung nakaraang kongreso? So, ako, usually talaga tinitignan ko yung utilization rate / yung burn rate nila. Kasi doon mo makikita kung epektibo yung department or ahensya sa paggamit po ng budget natin. Kung follow-up lang, zooming in dun sa education, kasi right when Secretary Angara assumed office for whatever left in the DepEd, marami po siyang mga krisis na nakita. Kayo po ba, sir, would you share somehow the sentiment na nananatiling pagsubok yung edukasyon at kailangan ng mas malaking funding para matulungan na si Secretary Angara and the DepEd as its whole? Well, sabi ko nga, ang attack ko ngayon is local. Bulk po ng
resolution saka mga love letter sa akin ng mga mayor saka mga teacher sa distrito ko construction ng classrooms. Thank you, Mga sir. ganito kataas. Sir, thank you. Budget related pa rin po, pero connected sa tanong ni Ate Marian about the Dolomite Beach. Kasi sabi ni Congressman Ridon doon sa kanyang resolution, the Dolomite project was never a part of NEDA approved Manila Bay Rehabilitation Master Plan. And therefore, tinawag niya rin na criminal wastage of public funds yung 389 million, almost 400 million, na nagamit during the 2020 haste then or challenge ng Pilipinas sa pandemic. So, sir, would you share the same sentiment? Well, si Kong Terry may point siya. Like, he knows his stuff. Bata pa lang ako, pinapanood ko na yan. Idol ko yan si Kong Terry. Pero, sabi ko nga sa inyo, lahat naman yan may plano, may paper trail. So, if we conduct or open up an investigation, lalabas naman yan. Makikita natin yung actual cost, pati nga kung saan nanggaling yung mga supplies yan. Makikita naman natin lahat sa investigation And kung hindi satisfied, then we wait for the recommendation of the committee. Actually, hindi ko pa siya nakikita personally pero the sentiments of the House will be referred. Pag-uusapan, imbestigahan, din tignan natin. Sabi ko, ang hirap nga ng minsan, opinion na lang Parang nawawala yung structure So, ibalik natin sa tamang pag-iimbestiga para tama rin yung resulta sa tama rin yung rekomendasyon na mabibigay natin. Thank you, Kong. Last Thank from my end. Budget pa rin po, pero connected na usapin. Mahina ako sa math Walang computation to, Kong. Wala ba? Spokes Castelo said hindi pa sila sure kung a-attend si Vice President Sara Duterte sa budget deliberations. And alam naman po natin yung nangyari last year. And then also sa SONA, parang pabalik daw po galing sa labas ng bansa si BP despite still the invitation from the House. Getting your sentiment now. Well, hindi naman na tayo nag-e-expect ng anything new, no? Pero we might expect something dramatic or something na may press release sila or something. But tuloy pa rin yung trabaho. It's better if they could send someone na more capable to answer. I doubt if she's going to attend, but nothing is impossible. So, again, marami pa rin tong tanong from the previous budget. But again, sabi ko nga, pagbabanggain nila yan dahil pag tumitingin ka naman ng budget, previous year, current, saka yung proposed. So, doon na lang siguro i-weigh ng mga representatives yung mga questions nila at saka recommendations din nila on the budget of the OVP. Sorry sir, susugan ko lang kasi sinabi rin naman ni OVP Castelo na meron naman daw authorized na mga officials ng Vice President. So parang somehow sir guarantee na hindi maulit yung last year na buong departamento ay hindi umattend. So ano lang po masabi niyo doon? Well, nakita naman po nila yung nangyari nung nakaraan dahil hindi masagot yung mga tanong ng mga representatives. So paano mo i-grant yung proposed budget kung hindi mo masagot at hindi mabigyan ng linaw kung paano ginamit yung mga nakaraang budget. Ganun lang naman kasimple. So, it is what it is. But I'm still expecting something during the budget hearing or the briefings. Thank you, Earl. We call on Harley Balbuena from PTB4 for the final question today. Hi, good morning, Kong. Morning. Sir, nabanggit mo kanina, mas tinitingnan mo yung utilization rate. Yeah. So, yung OVP po ay nireport din na they have 34% utilization rate of their budget for 2025. So, more than half of their budget for this year ay unused pa. So, do you think, sir, na makaka-apekto ito sa pag-deliberate natin ng budget nila for next year since we are already halfway of the year and then medyo malaki pa yung unused funds ng OVP? Although public naman na nailatag po yung mga yan, no? So alam natin na namana po yan ni Secretary Angara. But I'm sure he's making innovation saka ano naman yan Kung hindi na utilize yung bulk ng sorry sa OVP. Kung hindi na utilize pa rin yung bulk until now, anong ginagawa ng
program o kung anumang PPAs ng yung projects, programs and activities nila, anong ginagawa nila? So, sabi ko, no emotion. Doon pa rin tayo magbe-base kung paano nila gagamitin, ginamit, saka ano yung propose nila. Ganun lang po talaga kasi ahensya po yan eh. So, fiscal management, diba, leadership, yun usually ang laro dyan eh. So, tayo naman titignan natin yun. Doon din iikot yung mga tanong, saka yung mga kung may lingering na questions pa from the previous, doon din iikot talaga yun. Okay. And then kung hindi rin daw po hihingi ang OVP ng confidential funds for 2026, your thoughts on this, sir? Malamang hindi sila hihingi ng confidential funds. Sige po, yun ang ano nila eh. Yun ang ang tawag dito, anong term ba doon? Yun ang naratibo nila na hindi sila hihingi ng confidential funds. So, maganda rin po siguro na kung darating sila, tatanungin natin ba't di sila hihingi ngayon ng confidential funds. Thank you. Phone in. Go ahead, sir. Go ahead. Kala ko may phone in eh. Thank you. Thank you, Harley. And to formally close today's press conference, we kindly request Kong Paulo to give his final statement. Marami pong salamat ulit. Matagal ako hindi nag-press con live eh. So, na-miss ko naman yung mga katanungan. Pero sabi ko nga, kahit na nakababad po kami sa district ngayon, every week naman halos nandito naman kami kasi may mga set of meetings din naman na ina-attendan para po maayos lahat para sa SONA sa pagbabalik po ng 20th Congress. So maraming salamat po sa suporta nyo sa House Media. Sabi ni Kuya Ryan, gusto nyo daw mag-relax. Pero masyado naman kayong busy, kaya saka na. So thank you and magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po. Re-elected La Union 1st District Representative Paulo P. Ortega V, the Deputy Majority Leader of the recently concluded 19th Congress and one of the leaders of Young Guns. Sa atin pong lahat, maraming salamat po ulit.